Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Sir GV. And this time, we're going to have some discussion about polynomial. So last time, we have some meaning about polynomial. At ngayon guys, ang pag-uusapan natin is about arranging polynomial in descending order using our general form. So I know you're excited guys, so let's have our discussion. So, para sa ating discussion about this one, so let's have some meaning muna ng polynomial. Polynomial is a certain single variable guys na expression by which function of x siya, sabihin x talaga siya consider, by which guys, dito, kailangan nating itinding mabuti guys, that they are in the form of descending order. Na kung saan, from the leading coefficient o may high exponent, siya po ay sinusulat po ba. At this time, kailangan nating malaman kung paano siya isulat para pag tayo guys ay nag-divide na ng mga polynomials, mas madali natin siyang magamit, maintindihan. So remember, it's composed of coefficients and also variable by which most of them are non-negative numbers. At kailangan guys, ang integers niya ay also non-negative. So what are the steps in writing polynomial in standard form? So standard form niya guys ay descending order ang exponent. First, we need to write the terms. Napaka-importante nun guys. Group the like terms. So yung pwede mong i-add o pagsamahin. After yun guys, look for the exponents. Not exponent, but exponents guys. And write the term with the highest exponent first. Kasi po yun siya yung leading term natin. After nun guys, in descending order, pababa po yung exponent. At guys, kailangan sa dulo niya, syempre, yung constant o yung number in the end. At iyan yung gagawin natin ngayon guys. So we're going to give you two examples, mamaya kayo na yung mag-rewrite ng ating polynomial. If I'm going to give you an example here, that will become this item guys. So for negative 4x squared plus 3x squared plus 4 plus x plus 4x cube plus 4x. So medyo guys, nakakalito talaga siya gamit. It's napakahaba niya. We're going to write first guys, we're going to write the terms. So sulat na siya. Group the like terms. So we group them. Since x and 4x ay pwedeng pagsamahin, pwede natin siyang pagsamahin ngayon guys. So we look for the exponent guys. At sulat natin guys yung may highest exponent first. Pero dito, try mo natin pagsamahin yung ating item. Gagawin natin siya guys sa mabilisan. Pagkasamahin natin yung like term, susulat natin yung may highest exponent tapos from the lower. So, pinagsama ko muna ito kaya tingin itong 5x. Okay? So, after ko pagsamahin guys, sasabi na dito, kailangan siyang i-write from the highest exponent first to the lowest. Tapos, last number dapat ay yung may constant. Ito po yung kalalabasan niya. So, 3x to the 5th power ang highest, kaya po dito siya sa unahan. Followed by 4x cube, kasi wala naman tayong x raised to 4. Followed by a negative 4x squared. And followed by a 5x and plus 4. So, pasensya na po ay nagalaw yung screen. But, if we're talking about this number guys, kung napansin nyo, 5, 3, 2, 1, 0. Ibig sabihin guys, ganyan po dapat ang rewriting niya. Para guys, pag tayo ay nag-synthetic division or division of rational algebraic expression, rational algebraic expression ng polynomial guys, mas madali tayo makapag-divide. At guys, yung rational algebraic expression na sabi ko, ganoon din po yung kailangan doon. Diba? Now, we will continue with our next example, 2x cubed plus 5 to the 5th power plus 4x2 plus 4x cubed plus 4x cubed plus 4x. So, we're going to follow the same step kung napansin nyo po. Dito guys, ang pinagsama naman natin ay itong dalawa. 2x cubed plus 4x cubed. Tsaka po 4x plus 4x. Kasi nga po sila yung like terms. After combine mo lamang, 6x cubed tsaka 8x. Arrange x raised to 5 plus 6x cubed plus 8x plus 2. At yes guys, kailangan nyo ng matandaan po natin. Okay? So, clear tayo doon. So, alam nyo naman yun guys. Napaka-simple guys na niya. Kailangan mo lang intindihin mabuti. Now, I'm going to leave you this number guys and try to arrange them based doon sa ating discussion. And I'm going to give you only 5 minutes to answer those items.
Good luck guys. So 5 minutes start now.
Okay guys, time's up. Let's try to have the answer for this item. So upon solving guys, ito yung arrangement ninyo. Now, kayo po ang mag-try, mag-compare ng sagot ninyo para malaman natin whether you understand our discussion or not. And I hope tumama po kayo on those 4 numbers. So maraming salamat po guys and thank you. So try to pause first the video para makita nyo po yung sagot. Check nyo po. At kung may tanong kayo guys about this video, kindly write your question below as a comment. Then I'm going to answer it sa ating next video. Maraming salamat po sa bisita sa aking channel guys and good luck po sa inyong future endeavor. Glad po at ingat and see you again guys sa ating next video about synthetic emission. Ingat po and God bless.